March 14th. Tiyak ang tagumpay. Isayas 25:3. Kaya't pararangalan ka ng mga bansang makapangyarihan, ang mga lungsod ng mga bansang malulupit ay matatakot sa iyo. Nakikita ni Isayas ang araw na darating kung kailan ang lahat ng mga bansa, mga kinatawan ng bawat lahi at mamamayan sa mundo ay hindi na magiging kaaway ni Yahweh, ang Diyos ng Israel at ng kanyang Mesiyas na kilala natin bilang si Jesus. Hindi na sila sasamba kay Bel o kay Nebo o kay Molek o kay Allah o kay Buddha o mga programang utopian o mga sistemang kapitalista o pagsambang ancestral o mga espiritong animistiko. Sa halip, sila ay lalapit ng may pananampalataya sa dakilang piging sa bundok ng Diyos. At aalisin niya ang tabing ng dalamhati, lilipulin ang kamatayan, aalisin ang kahihiyan ng kanyang bayan, at mawawala ang luha magpakailanman. Ito ang konteksto upang maunawaan ang pangitain sa Isayas 25:3. Kaya't pararangalan ka ng mga bansang makapangyarihan, ang mga lungsod ng mga bansang malulupit ay matatakot sa iyo. Sa madaling sabi, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga makapangyarihang bayan at siya ay napakalakas at napakabuti upang sa huli ay baguhin maging ang pinakamalulupit na bansa upang igalang siya. Kaya ang larawan na ibinibigay ni Isayas ay ito: lahat ng bansa ay sasamba sa Diyos. Isang dakilang piging para sa lahat ng tao. Ang ganap na pag-alis ng lahat ng pagdurusa, sakit, kahihiyan at luha mula sa mga bansa na magiging kanyang bayan, at ang tuluyang paglilipol ng kamatayan magpakailanman. At tiyak ang tagumpay na ito dahil ang Diyos mismo ang gumagawa nito, kaya't ganap nating maaasahan ito. Walang ni isang buhay na inialay para sa pandaigdigang ebanghelisasyon ang masasayang. Walang panalangin, walang piso, walang sermon, walang liham ng paghihikayat, at walang maliit na ilaw na kumikislap sa madilim na lugar ang mawawalan ng kabuluhan. Wala ni isa sa mga ito ang masasayang sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Tiyak ang tagumpay.